Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang confirmation na tahimik pero napakahalaga. Ang bansang Japan mismo ang nagbigay po ng bagong apoy sa narrative ni Ripple at XRP. Dahil ayon po sa report, posibleng maging pundasyon ng tokenized economy ng Japan ang XRP Ledger. At hindi lang ito tungkol sa payments. Pinag-uusapan po natin ang identity, compliance at saka asset management. Kung tama po ang mga piraso ng impormasyon na lumalabas, ang XRPL ay papasok sa pinakamalaking financial transition dito sa buong Asia. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng report tungkol sa bansang Japan at Ripple. Ayan, sa isa pong post ni Madam Diana sa X, sinabing may confirmation mula sa upper management sa Japan na si Ripple ay kasalukuyang nagdi-develop ng Zero Knowledge Identity System sa XRPL. Kung totoo po ito, ibig sabihin ay papasok ang XRPL sa National Scale Identity Infrastructure. Isa po itong digital identity framework na kasing secure ng cryptography at kasing compatible ng financial regulations. Ito po ang klase ng balita na hindi para sa hype hunters, kundi para sa mga investors na naghahanap ng long-term narrative. Dahil ang identity ay puso po ng modern financial system. At kapag blockchain po ang leader, asahan mo ang malaking pagbabago. Ngayon ay ano ba ang ZKP at bakit napakalakas nito? Ang Zero Knowledge Proof or ZKP ay isang cryptographic method kung saan mapapatunayan mo ang identity o data nang hindi ipinapakita ang mismong impormasyon. Ito po ang susi para magkaroon tayo ng verification na ligtas at saka private. Kapag ginamit po sa XRPL, ito ay magbibigay ng verifiable digital credentials para sa KYC at AML nang hindi po pinapahamak ang personal data. Ibig sabihin, ang XRP Ledger ay hindi lang platform ng transactions, kundi maging ng privacy-respecting compliance infrastructure. At tandaan po ninyo mga ka-crypto, kung saan may regulation at compliance, doon pumapasok ang tunay na institutional capital. Ngayon ay ano po ba ang Credentials Amendment at bakit ito importanteng milestone? Kamakailan lang ay nagkaroon po ng Credentials Amendment sa XRPL. Ito po ay nagbibigay paraan para magamit ang identity attestations sa mismong ledger. Sa simpleng salita, pwedeng magpatunay ng identity ng on-chain ng walang third party na isang tagong server. Kasunod po nito ay ang konsepto ng multi-purpose tokens or MPT. Magbibigay ito ng private transactions gamit ang ZKP pero nananatili pong compliant sa mga regulators. Ito po ang dahilan kung bakit maraming nagsasabing ang XRPL ay hindi lamang pang payments, kundi pang international architecture. Dahil ang design ay para sa mga bangko, enterprises at saka regulated financial providers. Ngayon ay bakit po ba perfect ang bansang Japan bilang testbed? Ang Japan ay isa po sa pinaka-strikto na bansa pagdating sa financial regulations. Hindi po sila pumapayag sa half-baked blockchain implementations at ang lahat ay dapat may identity verification at transparency. Ito ang dahilan kung bakit maraming crypto protocols ang hirap pumasok sa bansang Japan. Pero si Ripple, tahimik lang na binubuo ang network nito sa bansa. Sumusuporta sa startups, DeFi initiatives, corporate finance projects at tokenized payments. Kapag may ZKP identity system na built-in sa XRPL, bigla pong nagbabago ang laro dahil magsasama ang dalawang mundo, privacy at compliance. At kapag nangyari po yan, lumalabas ang tunay na institutional money.
Ngayon ay gaano naman po kalawak ang posibleng epekto ng XRPL sa tokenized economy ng bansang Japan? Kung ang XRP ledger ang magiging backbone ng identity at compliance, lahat ng tokenized assets sa Japan ay pwedeng dumaan sa XRPL rails. Ang securities, real estate, corporate debt, stablecoins at tokenized banking instruments ay magiging mas madaling i-manage at ilipat. Dahil hindi na lang crypto ang XRPL, magiging infrastructure ito ng national finance. Ang bilis nito, mababang transaction cost, at natively tokenization-friendly design ay perfect para sa regulated markets. Kung ang mga bangko at payment providers ay pumasok, ang ibang bansa ay malamang susunod din dahil walang mas malakas na signal kaysa sa government-aligned blockchain adoption. Ngayon ay ano po ba ang confirmed at ano ang espekulasyon? Ito po ang kailangang malinaw. Confirm na si Ripple ay may roadmap patungo sa zero knowledge privacy, identity at tokenization protocols sa XRPL. Confirm na rin ang on-chain credentials at institutional grade infrastructure. Ang hindi pa confirm ay kung mismong ang gobyerno ng Japan ay mag-a-anchor ng National Identity Framework sa XRPL. Yan ay report lamang ng isang individual sa X. Wala pang opisyal na press release mula sa institutions o remittance authority. Pero kahit speculative pa ang level, ang alignment ng technology at regulatory culture ng Japan ay lumilikha ng napakalakas na posibilidad. Ano po ang dapat nating bantayan bilang mga XRP holders at saka traders dito? Yan, ang ating unang titignan ay kung may kasunod na institutional partnerships o pilot projects sa regulated sectors sa Japan. Pangalawa ay kung lalakas po ang XRPL activity mula sa enterprise wallets at token issuance layers. Dahil kung ang Japan ay magsisimulang gumamit ng ZKP identity sa on-chain finance, ang liquidity na papasok ay hindi retail hype. Ito ay deep capital. Ito ang klase ng adoption na hindi madaling umatras at kapag nagsimula, hindi na bumabalik sa lumang sistema. Kaya bantayan po ninyo ang announcement windows. Hindi meme post, kundi enterprise level at saka regulatory confirmations. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung ang Japan ay tuluyang mag-deploy ng zero-knowledge infrastructure gamit po ang XRPL, papasok tayo sa panahon kung saan si Ripple ay magiging global public infrastructure provider, hindi lang crypto coin. Sa konting bansa lang, nagsisimula ang bagong yugto ng blockchain adoption at kadalasan sila po ang nagiging blueprint ng buong mundo. Kaya tandaan po natin, hindi ang price chart lang ang tinitingnan natin, kundi kung saan ginagamit ang technology at sa ngayon, ang Japan ang siyang nagbibigay ng napakalaking clue or palatandaan na si XRP ay mas malaki pa kaysa sa iniisip natin. At ayun hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.